mabuti naman. At merong nasumpungan ang ating Department of Agriculture. Meron pala tayong pwedeng pagmula ng malaki-laki ito ha. 178.5 million smuggled frozen mackerel galunggong. Na nasa pangalaga po ngayon ng Bureau of Customs. Aba, sige, ilabas na yan. Ngayon pang mahal ang galunggong sa mga palengke, mga kapuso, no? Nasa linya po natin, Assistant Secretary Arnel de Mesa, tagapagsalita ng Department of Agriculture. Asek, magandang umaga po. Hello. Morning po. Hi, Melo. Good morning. Magandang umaga sa lahat na nakikinig at nanonood. Malaki po itong halaga na to. Tama ba ito? 178.5 million pesos ang halaga po ng mga smuggled ng galunggong, Asek? Tama yan, Melo. 178.5 million worth ng frozen mackerel na nakumpiska nitong early October ng pinagsamang pwersa ng Department of Agriculture at saka ng Bureau of Customs. Mga ano yan, 21 container na at about 588 metric ton. Naku, marami nga po ito. Teka, ito po mga smuggled po ito. Ilang smuggler po ang involved dito? Iyan ay iniimbestigahan na ngayon at tinitingnan kung sino-sino yan. Kasi papasok ito doon sa bago natin na batas, yung Anti-Agricultural Economic Sabotage Law. At walang bail pag talagang na pursue at matindi yung parusa. Opo. At ang maganda kasi dito, after na makumpis ka, Melo, ay pinatest agad ni Secretary sa ating National Fish Laboratory Division ng BIFAR at napatunayan na safe kainin at walang senyales na nabubulok ang isda. Bagamat merong thin layer ng tubig doon sa isda, tawag diyan glazing para mas lalong bumigat yung lalong mandaya. Kaya ipapamigay yan. Meron ng official request si Secretary Chu Laurel Jr. sa Bureau of Customs kay Commissioner Rubio na i-release sa DSWD para mapakinabangan. At ito naman ay nakita na safe at pwedeng kainin. Opo. Itong mga galunggong na ito po, saan po ba nanggaling po ito? Anong country of origin po nito, Asek? Galing itong China rin, Melo. China. Galing din sa Pilipinas siguro. Yan ang hindi natin alam, Mel. Pero galing ang shipment sa China. Opo. Nako, importante dito, Asek, kasi meron na naman tayong i-importin, di ba? Sabi, mag-import tayo. Kasi kinukulang nga tayo. Kasama dyan yung isda. Bakit ba naman ganito? May importation na nga pinapayagan, meron pang smuggling na nangyayari, Asek. Di ba? Nangyari ang smuggling talagang pag nakikita nila na may kakulangan talaga. Kaya pinipilit nilang ilusot yan. Pero talaga mahigpit tayo ngayon at sa joint pinagsamang persa nga ng ating mga customs at saka DA talaga mahuhuli sila. Opo. At sigurado makukulong yan. Oo, ang nakikita lang natin na napapakita sa telebisyon saka sa mga balitaan yung ebidensya. Pero yung taong nag-smuggle, yung mga smuggler parang wala yata, Asek. Kaya yan ang pinupurso ngayon kasi kasama rin ngayon kasi doon sa bagong batas kasama na yung lahat ng pwersa ng ating kapulisan at mga investigating body para talaga matukoy sila lahat. At nung dumating kasi yan talaga walang import clearances yan yung tinatawag natin na sanitary and phytosanitary import clearances. So talagang yan. Doon pa lang sa papel ay smuggled goods na yan. Opo. Di kaya yung ating mga papahintulot ng pag-aangkat o importation na katulad nito nagiging cover pa ng smuggling, Asek? Di kaya? Hindi naman. Kasi pag naglabas tayo ng import permit, yun may mga papel yan, sigurado. Kaya ito, madaling mahuli dahil walang papel. Yung mga, ilan ba ang nabigyan po natin sa darating na importation para kasali ito po, di ba yung galunggong ilan po nabigyan po natin ng permit po dyan? Yung small pelagic fishes, yung nabigyan na dati, Opo. excuse me, ay 30,000 metric tons at ngayon ay pinag-aaralan yung susunod dahil ngayon din ay close fishing season at marami ngayon naapektuhan ng bagyo. So malaman natin kung gaano karami yung maipasok o dagdag. Tinaasahan na baka by
within December makuha natin. Opo, kasi importante po yun. Meron muna tayong datos. Kasi sinasabi nga ni Mr. Leonardo Montemayor, isang leader ng mga magsasaka, na importante malaman muna natin gaano ang kakulangan natin bago tayo mag-import, ASEC. Opo. Yes, ang isda kasi may sariling batas yan Mhm. na nagtatakda nung pangangailangan, yung necessity to import ng isda. At yan ay dumadaan sa mga konsultasyon din Mhm. ng NFARM MC. So, ano yan, meron munang pag-uusap kung Mhm. ano yung kakulangan, gaano karami. Mhm. Matandaan natin ng mga nakalipas na panahon, umaabot ng 60,000 metric tons kada taon yung inaangkat. For this year, yung inalaw lang ni Secretary Chu Laurel Jr. ay 30,000 metric tons. So, Mhm. maliit lang na bahagi ng mga dating inilalabas. So, ngayon, tinitingnan itong additional. Kung wala naman itong nangyaring mga sunod-sunod na bagyo, Mhm. baka wala na talagang mangyari na importasyon. Pero nasa ano pa yan? Nasa study period. O, kailan ba ililift o alisin po yung yung close fishing season, ASEC? Normally, January, February yan. Opo. Depende doon sa mga lugar na na merong close fishing season tayo dito sa Palawan, Oho. sa Visayan Sea, at sa Mindanao. Kung magkakaroon tayo ng imported na mga galunggong at saka iba, ano pa ba maliban sa galunggong, meron pa ba ibang isda na import? Normally, ang ini-import natin ng mga small pelagic Oo. fishes, yung galunggong, alumahan, Hmm. itong bonito, may isa pa, nalimutan ko lang, Opo. 4 yan na klase Opo. ng isda. So kung sa galunggong, mga gaano pong ibababa ng presyo kaya pag dumating ang may imported, ASEC? Depende sa gaano karami at saka yung kakulangan. Hindi ko masabi sa ngayon. Mhm. Pero magkakaroon ng significant na pagbaba naman. Inaasahan natin yan. Mhm. Ayun, okay. So ganito pala. Dami nito ha, 178.5 million at 580 Yes. metric tons. Naku po, Diyos ko naman. Oo, sana may maparusahan dito, ASEC. Dahil sa Yan. pinapatay din ito yung kabuhayan ng ating mga mga hindi lang yung mga magsasaka natin, yung mga mangingisda natin, yung mga ganyan po. Yan talaga yung pakay ng bagong batas Mm-mm. na masawata itong ginagawang ito at maproteksyonan yung ating mga lokal na mga magsasaka at mangingisda. Tsaka At ito nga, ipapamigay na natin sa DSW. opo, yan. Buong bansa po 'yan. Marami makikinabang po dito, ASEC. Oo. Yeah, definitely. Opo. Sana meron tayong matukoy man lang ng mga smuggler nitong 178.5 million sa 580 metric tons na ito ng mackerel, frozen mackerel na ito sa lalong madaling panahon, ASEC, para makita natin na talagang hindi lang ebidensya, kundi pati yung taong mga nag-smuggle, pinapanagot natin. Yeah, susubaybayan din po namin ito at pag meron kami mga additional update, isi-share po namin. Opo. ASEC, salamat po. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat, Melo. Mabuhay ka. Good morning. Opo, si Assistant Secretary Arnel de Mesa, spokesperson ng Department of Agriculture. Oras! Hilingan, walang